Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong part 3 ng reading ninyo for 2026. This is about your love life and family. Oh, love life to. Focus sa love life, ha? Unahan ko na kayo. Baka may mag-comment na naman dyan na gusto nila, ayoko sa love life, gusto ka ng career, pera. Ayan. Eh, di wag mong panoorin. Bakit mo pinanood? Nakalagay na nga na love life, eh. 'Di ba? So, kung hindi ka interesado sa love life, wag mo panoorin. Kasi ito ay para sa mga interesado sa love life nila sa 2026. Malinaw? Okay, so paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayo makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi ako magme-message sa inyo. Unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Okay? So, maging maingat sa mga nagme-message sa inyo na nagpapanggap na Mystic Queen PH. Kasi meron mga nagre-re-upload ng videos ko at nagpapanggap na sila si Mystic Queen PH. At mag-o-offer ng kung ano-anong services. O, tapos i-scam lang kayo. Kaya mag-ingat kayo doon, ha? O, ingat-ingat doon. So, let's begin. Sagittarius. Anong energy ng inyong love life sa 2026 para sa mga interesado sa kanilang love life? Love life for Sagittarius. Okay. There are so many temptations. Naku, ayun na. Sag, may mga temptations daw sa 2026 para sa inyo. Ayan, so iti-test kayo ng universe kung kayo ba talaga ay, gusto nyo ng mamuhay ng payapa pagdating sa pakikipagrelasyon. My warning were there, hidden in plain sight, but you didn't take them seriously. Nako. Ayun nga, ingat-ingat sa mga toxic situation, Sag, ha? Kasi maaring mauwi ito sa, alam mo na, yung bang parang argument. Oo, baka may argument dito na magkaaway. Okay, dito. What could have been a source of unity has become a symbol of separation. Ako, ano ba yan, Sag? May separation dito. The bond we once had now feels distant and broken. You were my other half, my heart, and my confidant. Nako, so some of you, Sag, maaaring magkaroon ng challenges yung inyong relationship if you are connecting with someone. Ano man yung type ng relationship na meron kayo. Kaya umiwas sa temptation. Okay? Hindi naman yung nakakabuti para sa inyo. Para iwasan kayo sa problema sa relasyon. Ano man yung temptation na yan sa tabi-tabi. Meron at meron kasi yan eh. Nasa sayo na kung ite-take mo yan, kukunin mo, 'di ba? Tingnan pa natin. For Sagittarius love life 2026 union. Oy, this is about marriage, partnership, serious relationship. So yeah, I think itong reading na to pwedeng mas focus to sa mga mag-asawa. Oo, or if may balak na kayong magpakasal, 'di ba? Home life, family life. You also have dating and karma. Nako, 'di ba? Yung iba kasi pwedeng magkaroon ng toxic relationship, or yung iba sa inyo, yung relationship niyo mismo toxic na. Kaya ito yung kailangan yung i-work out sa relationship ninyo, na umiwas sa mga alam nyong pwedeng pagsimula ng problema. Oo. At saka magbigay kayo ng time sa isa't isa. No? Labas-labas din daw. Mag-enjoy, have fun with your partner. And some of you, merong new opportunities opening up sa inyong relationship. Pwedeng rito. Yung iba, pwedeng may pagbabalikan, pag-aayos. Kung sa tingin nyo naman makakabuti sa inyo ang relasyon na yan pag nagbalikan kayo. You have the justice, guilt and blame. Okay? So, pwedeng meron ditong makukonsensya. Oo, makukonsensya siya sa naggawa niyang pagkakamali. The lovers, union talaga. Ang nakikita ko rito is reunion. Kumbaga, ako nagkaroon ng separation in the past dahil sa mga temptation, issue, problema, may mga hindi kayo napagkaayusan. So, parang ngayon 2026, may makaka-realize ng kanyang mga nagawang mali at makikipag-ayos.
Page of Cups. Romantic gestures. Alam mo yung tipong parang nagsisimula ulit kayo sa Liga 1 stage. Oo. Lalo na kung may mga anak kayo. Yes, so this is also part of your healing process. Pwedeng meron na ring forgiveness, no? Makikita nyo na, ginagawa naman ng partner ko, yung person ko, yung efforts para maayos yung relationship. You have the moon. So, this is your subconscious, yung feelings mo. I feel like mas magiging malakas yung iyong pakiramdam, yung inyong instinct, intuition. So, malalaman mo if dapat ba talaga na makipag-balikan or makipag-ayos sa person mo. Hindi lang dahil sa, sabihin natin, alang-alang sa mga bata or alang-alang sa napagsamahan ninyo. So, itong magiging decision ninyo of, reuniting with this person is, this is also accepting the fact na yes, may mga pagkakamali ka rin, may mga pagkukulang ka rin, and also understanding na hindi naman sa lahat ng bagay dapat hiwalayan lagi yung solusyon. Oo, kung kaya pa namang ayusin, pag-usapan, why not, 'di ba? Na ayusin yung relationship, 'di ba? Ayan, meron ditong unconditional love, clearing or your programming. Mas nagiging open ka ngayon. Kung dati pag nagkamali yung person mo, galit na galit ka na, ngayon you are trying your best na mas maging kalmado. So, someone here, pwedeng may insecurity pagdating sa kung ano yung kaya niyang ibigay sa relationship. Yung tipong hindi niya sigurado kung may ambag ba siya sa connection sa relationship ninyo. Ang importante, ang ambag naman kasi hindi lang yan pera, resources. This is also about time, energy, effort. 'Di ba? I care about you even when I act like I don't. I'm hiding my true feelings because I feel vulnerable. So, meron ditong hindi makapagsabi ng totoo niyang nararamdaman. Whether this is good or bad, no? Pwede kasing hindi niya, parang ayaw niyang ipakita sa'yo na vulnerable siya. Na mahina siya. Ganon. Na weak siya. I feel you pulling away and it triggers my fears that you'll leave me for good. Nako. So, ito ang isang pwedeng kailangan yung ayusin talaga is yung pag-uusap. Kasi alam niyo, pag hindi kayo nag-uusap, okay lang naman bigyan niyo ng time and space yung isa't isa. But make sure na wag niyo masyadong patagalin yung hindi niyo pag-uusap. Kasi ano yan parang siya, magiging dormant tapos magpa-pile up. May ipon na may ipon. Tapos magigising ka na lang parang wala na yung spark. Wala na yung interest. 'Di ba? So, I feel like for you, Saj, itong 2026 is the time of reassessing your relationship with your person. Kahit na meron siyang naging mali or naging issue kayong dalawa, kumbaga intindihin mo rin kung ano yung dahilan ninyo, bakit kayo pumasok sa relationship, sino or ano-ano pa yung maapektuhan kapag hindi nyo naayos yung connection ninyo. Lalo na kung meron kayong mga anak, 'di ba? Napaka-importante rin na you are here for the true commitment in the relationship. So, I feel like may issue man to, may problema man to, at the end of the day, you will try to fix it. You will try to work things out for your person. Ayan, union. Grabe, pangatlong beses na tong union na to. Some of you maaring mauuwi sa kasalan to or very serious relationship connection. Ito yung tipong halimbawa boyfriend girlfriend kayo for a long time tapos may plano na kayo na magpakasal tapos biglang oops, may naging problema. So pwedeng ma-challenge diyan yung inyong commitment na itutuloy nyo pa ba? Oo. Tutuloy nyo pa ba yung relationship? But I feel like bibigyan nyo ng space yung bawat isa to reassess, pag-isipan, ano yung pwedeng ayusin, ano yung pwedeng i-compromise sa relationship. Kasi relationship is always a compromise para mag-work. Hindi naman pwedeng laging
ang isa lang ang nagsasacrifice. So, kaya nga siya partnership eh. Kasi give and take. Oo. So, maaring yun talaga yung iaayusin nyo sa inyong connection. So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.